Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lando. 28 years old na sa ngayon at kasalukuyang nakatira sa Imus, Cavite. Share ko sana sa inyo ang naging karanasan ko. Maraming taon na rin po ang nakalipas. Ang istoryang ito ay hango sa totoong pangyayari noong nasa kolehiyo pa lamang ako. Around 2017, nag-aaral pa ako noon sa isang premier university dito sa Dasmariñas, Cavite. Meron akong girlfriend at tawagin na lang po natin sa pangalang Elaine. Si Elaine ay isang matangkad, maputi, maganda ngunit tahimik at introvert na financial management student. Mayroon lamang siguro siyang maituturing na 2 o 3 kaibigan sa buong kolehiyo plus ako na boyfriend niya. Samantala summer ng 2018, nagkaroon ng out of town travel naming magkakaibigan mula high school ang makapunta sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Siyempre kasama namin ang kanya-kanya naming mga partners. Sobrang excited namin ni Elaine. Kaya naman, inagahan talaga namin ang alis ng bahay papunta sa meeting place. Kasi nais naming makapamili ng maayos na mauupahan sa tabi ng bintana. Pinakauna talaga kaming nakarating at sa sobrang aga ay wala pa doon ng van na susundo sa amin. Ilang saglit pa ay isa-isa nang nagsipagdatingan ng mga kaibigan ko pati ang mga kasama nila. Napakahabang biyahe nito pero sigurado kung masusulit namin dahil sa dami ng pwedeng puntahan ay tiyak na bitin ng 3 days and 2 nights. Ang Kalye Crisologo sa Vigan. Bagamat moderno na din ang ilang kalye sa paligid ay napanatili pa din nilang sinauna ang vibe nito. Maganda ang sikat ng araw kaya maaliwalas ang daan na talagang nakakaaliw maglakad-lakad. Nakasabay nalilibang ang mga mata naming walang tigil ang pagtingin sa bawat bahay at panindang madadaanan namin. Sumakay kami ng kalesa ni Elaine para libutin ang ilang parte ng lugar na yon. Napakasigla ng bawat sandali habang hawak kamay naming ginagala ang aming mga paningin sa bawat madaraanan. Nang matapos naming marating ang iba't ibang makasaysayang museo at iba pang tanawin ay bumalik na kami, lulan pa rin ang kalesa. Oras na kasi para magkita-kita na kami ng iba ko pang kasama na nilibot din ang lugar ng may kapares. Samantala, marahan na ang pagtakbo ni Manong dahil dumarami na rin ang turista sa kalye. Mayroong isang matanda ang pumukaw sa aking atensyon habang umaandar kami. Nakatayo siya sa gilid ng daanan at nakatingin sa amin habang papadaan sa kanyang harapan. Nakasuot siya ng damit na barot saya. Mahaba at puti ang kanyang buhok. Nang makalagpas kami sa kanya ay nagaya si Elaine na mag-selfie kaya tinaas ko ang aking kanang kamay habang hawak ang cellphone sabay click. Nang aking tignan ng kuha ay sinilip din ni Elaine sabay sabing ang fresh natin dyan ha. Nang aking titigang maigi ang selfie namin ay agad ako nagulat.
nang mapansin kong nahagip sa larawan ng matandang babae. Ang kakatuwa pa ay nakatingin siya at nakangiti sa lente ng aking kamera na kahit malayo na ang distansya namin sa kanya ay kita mo pa rin kapag itinodo ang zoom. Agad na kinilabutan si Elaine kaya pinaboran niya ang kuha namin sa pag-alalang may malas na dulot ito. At baka mapano pa daw kami lalo na at dayo kami doon. Binura ko na kaagad-agad at napaka-creepy talaga ng kanyang ngiti habang direktang nakatingin sa amin. Hindi lang namin ito pinansin at baka nagkataon lang talaga siya ay napatingin. Kinabukasan ay maaga kaming gumising at marami-rami pa ang aming lilibutin. Bandang hapon nang pumunta kaming Pagudpod sa Ilocos Norte at napagpasyahang lumusong sa dagat ng mga kasama ko. At hindi rin kami nagpahuli. Saglit lang kaming lumangoy at naggayak na din kami paalis. At maaga pa lang nagsasara ang resort na yon. Bandang 5:30 PM nang kami ay magsimulang bumiyahe na pauwi. Nang biglang sinabi ni Kuya Driver na malapit na lang din daw ang Cafe Bohíador. Kaya daanan na namin. Naalala ko pa noon ang kalangitang kulay kahel, nakahalo ng kulay lila dahil nga paggabi na din. Nang makarating kami sa paradahan ng sasakyan ay nagkatamaran ng sumama ang ilang kaibigan ko at bibili na lang daw ng souvenir sa mga tindahan doon. Kahit ako ay tinamad na din nang makita kong pataas pa ang daang aming lalakarin. Mag-tricycle na tayo papunta doon. Sa pauwi na lang natin lakarin pababa. Sumama ka sa akin at gusto ko makarating doon. Pagpupumilit pa ni Elaine. Nakarating kami sa tapat ng hagdan patungo sa itaas pa kung nasaan ang atraksyon. Bago ko pa nga ilapat ang aking paa sa unang baitaang ay tinangala ko na ang aking aakyatin at hindi ako nakaramdam ng maganda. Dahil sa napakarami naming kasabay na ibang turista ay binaliwala ko na lang ang aking pag-aalinlangan. Nang sa wakas ay makakyat na kami ay bumungad sa amin ang isang parihabang estruktura na makaluma na ang bintana at may pasilyo sa gitna na daraanan pakyat naman sa may parola. Biglang naalala ko ang isang kabanata ng Gabi ng Lagim 3 ng KMJS na pinamagatang parola. Kaya pala pamilyar ang lugar na yon ay dahil napanood ko na ito bago pa man kami makapunta dito. Biglang lamig ng paligid sa ihip ng hangin. Nagbalik sa aking alaala ang napanood ko. Ayon sa kwento, isang grupo din ng mga magkakaibigan ang bumisita sa lugar na ito at pinagpakita ng matandang lalaki na itim ang mga mata. Nang maalala ko yon, kinilabutan talaga ako. Pero hindi ako nagpahalatang kabado kay Elaine. Kahit na habang tinitingnan namin ang bawat kwarto ay hindi pa rin mawaglid sa isipan ko ang kabanatang yon sa KMJS. Napapahimas na lamang ako sa braso ko na nagtatayuan ng balahibo dahil naaalala ko pa ang matandang lalaki na sumasayaw sa may pasilyo sa saliw ng isang kantang Ilocano ang liriko. Napaka-creepy ng parting yon sa palabas habang andon ka mismo kung saan nangyari ang napanood mo. Kung maaari lang ay bumalik na agad ako sa sasakyan. Pero dahil ayaw ko namang masira ang mood ni Elaine at ng mga kasama ko, ay pilit kong nilabanan ang kagustuhang yon. Nakakandado ang ilan sa mga kwartong dinaanan namin. 2 lamang ang naiwang bukas at kahit na bahagyang kabado ay pumasok na din kami para tignan kung ano ba ang nasa loob. Medyo kulob at hindi masyadong maliwanag. Wala namang kaming ibang nakita kundi isang kama na makaluma din ang estilo at isang aparador na hindi ko na maalala kung anong iba pang ang naroroon. Lumabas din kami kagad at pumunta na sa may hagdanan sa may parola. Napadasal talaga ako sa isipan ko nang papanik pa lamang sa hagdan dahil doon din ang parting nakaupo ang babaeng duguan ng mukha sa palabas. Sa kabilang banda, maraming tao ang nakatambay sa paligid ng lighthouse. Panaykuha ng picture ng mga turista at nakigaya na din kami. Saglit na umupo at inikot ang kapaligiran dahil sarado naman ang pintong papanik sa mismong tuktok ng parola
na siguradong mas maganda ang tanawin mula doon. Maya-maya ay bumaba na din kami. Dumaan uli sa pasilyo at nang akmang pababa na ng hagdanan ay napansin ko sa aking peripheral vision sa gawing kaliwa na may tao, matandang babae na nakatalikod sa amin at doon na nakaharap sa tanawin. Maaring na paranoid na naman ako sa mga katatakotang naisip ko kaya hindi ko na uli siya nilingon at nagmadali na kaming lumakad pababa. Nang kami ay bahagyang nakalayo na at kasalukuyang bumababa ng hagdan ay napatanong si Elaine na bakit nagmamadali tayong bumaba. Hindi ako sigurado pero parang nandun yung matandang nakita natin sa Kalye Crisologo. Yung nakadamit ng sinauna at nakatingin sa kamera ko. Tugon ko. Saan banda dun? Wala akong napansin. Pagtataka niya. Ang sabi ko naman ay huwag na naming intindihin at malamang ay guni-guni ko lang yon. Papadudot naging ligtas ang pagbabalik namin sa resort kung saan kami namamalagi. Masayang nagkwentuhan ang lahat bago kami matulog. Pinakiramdaman ko sila kung may nakaranas ba ng kakaiba doon sa mga pinuntahan namin. At dahil masigla naman silang nagbahagi ng mga nagustuhan nilang pasyalan ay hindi na namin ikinuwento pa ni Elaine ang tungkol doon sa matanda. Kinaumagahan ay pabalik na kaming Cavite. Saglit na nag-umagahan at nagpa-picture kasama ang lahat bago sumakay ng van. Ang lugar kung nasaan ang resort na pinaglagian namin ay medyo tago dahil nasa isang makipot na kalye ito at napapaligiran ng mga bahay. Habang umaandar na kami patungo sa National Road ay nakatingin lamang si Elaine sa bintana nang bigla siyang mataranta. "Oh my God!" ang sabi niya. Sabay biglang mahigpit siyang kumapit sa kaliwang braso ko. Napakadiin ang pagkakakapit niya habang nakasiksik sa akin. Pati ang mga kasama namin sa sasakyan ay naalarma na rin, papadudot. "Bakit Elaine? Anong problema?" Nag-aalalang tanong ko noon sa kanya. Lando yung hindi niya matuloy-tuloy ang pagsasalita dahil na rin sa takot niya. Kaya muli ko siyang kinausap para pakalmahin. "Kalma ka lang. Nandito ako kaya wala ka dapat na ikatakot." Pag-a-assure ko naman sa kanya. "Ano ba yung nakita mo?" Usis ako sa kanya. "Sa may kanto pagliko ng sasakyan natin ay nakita ko ulit yung babae. Yung matandang babae na nasa Kalye Crisologo. Kumakaway sa atin habang nakangiting nandidilat ang mga mata." Paglalahad pa ni Elaine. Nagsilingunan ang mga kasama ko sa likod ngunit hindi nila ito nakita pa. Doon ko na ikinuwento ang lahat sa kanila. Nabalo tuloy ng takot ang sasakyan habang umaandar kami kaya nagmistulang may prayer meeting sa loob ng van dahil sabay-sabay kaming nagdasal habang nakapikit ang isa't isa. Papadudot nakauwi naman kami ng ligtas sa aming trip na yon pero simula noon ay nakapansin na ako ng kakaiba sa aking girlfriend na si Elaine. Nagsimula lamang ito sa pagbanggit niya na masama ang kanyang pakiramdam. Nanghihina at masakit ang likod among others. Hanggang isang araw ay lumala na ito na ultimo habang naglalakad lang kami ng payapa. Sa university ay bigla itong magsasabi na mabigat ang likod at biglang magkukulaps at aatakihin ng seizure. Pinatignan namin siya sa heart and brain specialist upang malaman kung anong sanhin ang kanyang seizures. Ngunit lahat ay lumabas na negatibo. Walang maibigay na malinaw na sagot ang mga ito maliban sa kailangan niya ng pahinga at uminom ng mga bitaminang pampalakas ng resistensya. Hanggang sa isang gabi, tumawag sa akin si Elaine mula sa kanyang bahay at sinabi niya sa akin na nakita daw niya yung matandang nakita namin sa Ilocos na nasa labas ng kanilang bahay. "Lando, kanina pa siyang nakatayo sa tapat ng bintana ko." Nung sinabi ko yon kay Papa at nag-inspeksyon sila sa labas kasama si Kuya Trell ay wala naman silang nakita. Akala ko malis na pero ngayon ay bumalik na naman siya ulit. Ayoko siyang tingnan kasi puro itim ang mga mata niya. Para siyang demonyo. Yan ang mga sinabi sa akin ni Elaine ng gabing yon. Kaya naman kinabukasan ay dinalaw ko na siya sa kanilang bahay. Doon nalaman ko na lumala ang seizures niya noong araw na yon. Pero ayon kay Kuya Trell, hindi lang daw basta seizure ang nangyari dahil parang sinapian na ito.
Nagsasalita na raw ito ng wikang Ilocano na hindi naman sinasalita ni naman sa pamilya ni Elaine dahil taga Davao City sila. Tapos ay napansin nila na parang nagiging bayolente na ito. Kaya napagpasyahan na lang ng pamilya niya na ipatingin siya sa albularyo. Sabi naman sa kanya ng albularyo ay hindi pantay ang kanyang mga hinliliit. Pinisil niya ito at tila parang nasasaktan si Elaine ng gusto. Ayon sa manggagamot ay meron daw isang masamang elemento na nagkakursunada kay Elaine. Isang elemento nag-anyong matanda. Nais daw nitong makuha si Elaine at palitan ng ibang entity paunti-unti. Nagagalit din daw sa akin ang nasabing elemento ngunit dahil hindi ako nito magawa ng masama pagkat meron daw akong bantay. Kay Elaine ito pinapamalas ang dapat sa akin niya ipinadanas. Malakas naman ang aking pakiramdam. Ang tinutukoy ng albularyo na bantay ko ay ang aking tatay na namayapa maraming taon na ang nakalipas. Samantala, mabilis namang napaalis ng albularyo ang masamang elementong sumapi kay Elaine dahil hindi naman daw ganon ito kalakas. Pero may posibilidad daw na bumalik raw ito kaya nagsabi ang albularyo sa amin na mga dapat namin gawin para tuluyan ng iwan si Elaine ng masamang elemento. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay naging sistema na namin na magbaon ng kung anumang halaman na pinapaspas ko sa likod niya. Kada sasabihin niyang masakit ang kanyang likod dahil paniguradong makalipas ang ilang minuto ay mamumula na ito ng husto at tatakihin na ito ng kanyang seizure. Kahit nasa kalagitnaan kami ng campus na puno ng mga estudyante ay hindi ko na iniinda ang mga titig nila basta maagapan ko ang paparating. Sabi ng mga kaibigan ko, naapektuhan na din daw ako emotionally at physically ngunit hindi ko na ito pinansin. Wala naman kasing umiepekto ito sa kanya. Yon ang akala ko. Ilang araw naglalakad kami papunta ng museo ng naturang universidad. Kakilala ko ang gwardiya dito at binati ko ito ng good morning. Sinagot naman niya ako kagaya ng dati. Nang makarating na kami sa loob, tinawag ako ng gwardiya at sinabing halika muna dito sa labas. May itatanong lang ako sa iyo. Habang nasa labas kami ay tinanong ko siya kung bakit. Sambit niya ay may pinagdadaanan ba kayong dalawa? Wala akong binabanggit sa kanya patungkol sa seashore, elemento at kung ano paman. Ang sabi ko ay bakit kuya, ano ang meron? Kinakabahan na ako ng mga panahong yon dahil alam kong may laman ang sasabihin niya dahil seryosong tao ang gwardiya namin. Huwag kang matatakot ha. Nang paparating kasi kayo, nakita ko na may nakapatong sa likod niya na parang usok pero korteng babae. Hindi ko maaninag ang mukha niya. Korte lang talaga. Hindi ako manggagamot pero nakakakita ako ng mga elemento. Mukhang literal na inattach na nito ang sarili niya sa girlfriend mo. Pwede ako magbigay ng payo kung hindi mo mamasamain. Sabi sa akin ng gwardiya. Sabi ko sa kanya na malaking bagay na sinabi niya sa akin ang nakita niya. Pero hindi ko inelaborate pa in details ang nangyari sa amin. Ngunit nakuha niya ang gusto kong iparating. Paano ko mapapalis yung matandang babaeng elemento? Paano ko matutulungan si Elaine? Ayon sa gwardiya ay mas lakasan pa daw ang pananalig sa Diyos. Palagi magdasal dahil lagi ko naman talagang ginagawa. Kung maaari din daw ay limitahan daw muna namin ang pagkikita. Hayaan ko daw na labanan din ni Elaine sa sarili niyang elemento at wag daw maging masyadong dependent sa akin. Siguro hindi ko na din ito choice to make. Pero choice na ng magulang niya at siya mismo. Dahil after din noon ay pinaghiwalay nila kami. Ako daw kasi ang naging rason kung bakit nagkaganon ang anak nila. Wala na silang masisisi. Kaya siguro in the end sa akin na ibinaling ang sisi. In short, nagalit sa akin ang family niya and siya, ayon sumunod na lamang sa gusto ng parents niya. Pero ayos lang. At least sa ganong paraan ay nakatulong ako. Naghiwalay kami ng tuluyan kahit na labag sa kalooban ko. I fell into depression sa kalagitnaan ng final thesis ko. Pumayat ako ng sobra. Iyak ako ng iyak at hindi na kumakain at lumalabas ng bahay. On the other hand ay gumaling siya, lumakas, she thrived without me. She fought with her demons alone. At masaya ako na lalabanan niya yon kahit na ang ibig sabihin noon she's really better off without me. As for me, I got better and healthier too. All is fair. We got the ending we both deserve.
Sa ngayon Papa Dudut ay tapos na ako sa pag-aaral. May asawa at 2 anak at may magandang trabaho. Kung hindi man si Elaine ang nakatuluyan ko, wala na rin akong regrets kasi mas better ang dumating sa aking buhay. As for the old woman na sumasabi kay Elaine, hindi ko na alam kung ano ang nangyari doon. Kung tuluyan bang napaalis ito ni Elaine sa katawan niya. Ang mahalaga na lamang sa akin ay safe ang pamilya ko. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko at muli maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Lando. Maraming salamat kay Lando sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. Mahirap ang nagiging sitwasyon kapag nakursunodahan ka ng masamang elemento. Pero nangyayari lamang ito kung mahina ang pananampalataya mo sa Panginoon. Nilalapitan ka ng mga nilalang ng dilim dahil wala kang pangdepensa laban sa kanila. Ayon din sa mga paranormal experts, sinasapian ng isang tao ay dahil din sa mahinang mental state ng isang tao. Yung mga taong may depression, schizophrenia, bipolarism at iba pang mental illness ay vulnerable din sa mga pag-atake ng kampo ng kadiliman. Gayunpaman ay tanging kapangyarihan labang ng Diyos ang makakatalo sa mga masasamang elemento. Kung malaki ang iyong paniniwala na mahal ka ng Diyos, hindi magkakaroon ng puwang ang dyablo na maggasik ng takot sa iyong dibdib. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Makipagkulitan! So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin si Gian. Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan! At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na! Dito sa Papa Dudut Stories.